So ayan, magandang good afternoon sa inyong lahat mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi. So andito pa rin po kami sa aming hometown, sa isang barangay po dito. At meron po kaming ipapakitang property po ulit sa inyo dito na mango farm naman po ito. Meron daw pong 6 na mangga, pero ang sukat ng property na to ay 5,000 square meter o kalahating hektarya po siya. At meron daw po itong 4 na titulo. So ito nga po mag-start yung property sa may bahod na po ito, diretso daw po yan at hanggang dun po sa may bahod po doon. Siguro ang estimate kong frontage po ng property nito sa mga 30 na boss, mga 30 meters yung frontage nya. So hanggang dun po sa part na yun yan, tapos diretso na po pag ganun yan. So ito po yung property, and nga po 5,000 square meter po, 4 na titulo. At yun nga po yung side po dito, nabakuran na po yung side po dito, nabakuran na po. So along cemented road po siya, at ito po yung way na papunta po sa highway o sa provincial national highway Pangasinan Nueva Ecija Road, na sa mga siguro mga kalahating kilometro lang po siguro o baka wala pa. And then sa town proper po dito rin po mga 3 kilometers po siguro estimate po, mga 5 minutes driving o baka wala rin po. Sa Anautiplex siguro nasa mga 13 kilometers po siguro hanggang sa Anautiplex. Maynila 3 oras po ang biyahe driving. So medyo masukal nga lang po yung property, pero pag nalinisan po ito, lalabas yung kanyang ganda. At muntikan pa ako. Ayan. So, ayun. Ano po, ang price po ng property po pala ay 1.8 million. Ayon po sa source po namin. Kung ini-negotiate pa daw po, depende na lang daw po sa usapan nyo nung mismong may-ari sa property na ito. So, ito po yung mga mangga po niya. 6 daw po yung puno ng mangga. Estimate ko, grafted itong mga mangga niya. Estimate kong edad ng mga mangga siguro nasa mga 20 years na siguro itong mga to. At fruit bearing na, namumunga na po. At ito nga po, may bahay po dyan, may mga kabahayan na rin po sa part po doon, may mga kabahayan na po dyan. Bago po makarating sa property, may mga madadaan mga kabahayan dyan, kaya hindi po nakakatao sa property. Source of water, deep well, power line, doon po sa may kabahayan. Siguro nasa mga 200 meters lang po yung poste ng kuryente doon, kaya in case na magpapakabit ng kuryente, kailangan natin maglagay ng mga poste po dyan sa may kalsada, kahit yung mga bakal lang po. So pansamantala, pwede naman po yung solar light, pansamantala muna. And then nga po deep well, mag-install po tayo dahil wala po yatang naka-install na deep well po dito sa property. So yun nga po, yung mga mangga po niya ay fruit bearing, namumunga na po. Sa ngayon po meron na po meron ng mga tawag dito, meron na siyang bulaklak. Nag-spray na po sila. Ayan po yung mga bulaklak po niya. So nag-spray na po sila para at least sakto pag umani sila nasa mga to November, December, January, February. Mga February mag-aari na po sila. February mga ganun po. End of the month ng February. Next year na po 'yon. Ayan. So hanggang doon pa po 'yan. Kaso nga lang po kasi medyo masukal yung ating dadaanan, kaya kung saan na lang po tayo makakapunta. Trinay po pinaliparan ni Boss Jason ng drone, pero picture nga lang po, yun nga po sabi ko, hindi po gumagana yung kanyang gimbal. Kaya nakakalungkot, pero kailangan din po namin gawin para at least para kahit picture lang po makita nyo po yung itaas ng property. Yan, so hanggang pa po yan. Siguro hanggang sa may bandoroon. Ayan. So maganda itong property na to sa mga naghahanap po ng pang residential farming lang po nila, pang residential mango farm. Baka ito yung pwede namin i-suggest po sa inyo, at baka may mga ibablog pa po kami mga property na kagaya rin po nito. May isang hektarya pa daw po yata, may kalating hektarya ganon. So abang-abang lang po kayo, pero ito nga kung gusto nyo to, naka-along cemented road naman, malapit sa National Highway, malapit sa Palengke, malapit sa SM City Rosales. Ayan po. So ayun lang po kasi yung sinabing detalye ng property po sabi na ito, kaya limited lang. Yun nga po sabi niya sa amin, yung presyo, yung sukat ng property, yung titulo daw, 4 daw na titulo. Siguro tag mga 1,000 square meter may siguro yung mga titulo na ito. Ayan. Okay.
So mabalik na ako sa mga kasama ko. So mga yan po, maganda po ito talaga pang ano po, pang residential farm. May manggahan ka na at pwede ka pa magtanim ng mga gulay kasi may mga maluluwang na space pa naman na pwede ka magtanim ng mga gulay po dyan. Kaya at least gulay, may manggahan, tayo ka ng bahay dyan or kubo, rest house, or pwede rin po ito investment nyo po, retirement, pwede naman po. At kami naman po bahala maglalakad na po ng transfer of title dahil kami na po mag-aasikaso po nun. Depende na po sa usapan nyo ni seller kung ano yung mga obligasyon po ng bawat isa. Pero kami po mag-a-assist po. At syempre po, babayaran po natin yung professional fee ng aming taga-lakad. Ayan. Pero yung ibang mga dokumento, kami na po maglalakad. Pero yung may pag-transact po sa ano po, transfer of title sa registry of deeds ay yung kakilala po namin. Ayan. So hanggang dito po muna. Please follow and subscribe po para sa ibang mga detalye pa po. Sa ibang mga property pa po na iba-vlog po namin. Ayan. So kung may ibang katanungan pa po kayo, tawag lang po kayo sa akin. Naka-flash naman po sa screen yung aking number. Pwede nyo tawagan sa Viber, sa WhatsApp, sa Messenger para masagot ko po yung mga katanungan nyo. For viewing, schedule lang po kayo. Ako po Monday to Saturday po ako pwede. Pero pag Sunday po kasi nasa simbahan po ako. Kaya kung sakala in case na Sunday po yung availability nyo, yung ibang kasama ko po ang sasama po sa inyo. Ayan. So hanggang dito po muna at maraming salamat po and God bless po.